Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin sa Araling Panlipunan, ikalawang baitang sa ikatlong markahan, Module 1, ang mga pakinabang na naibibigay ng kapaligiran sa komunidad. Ang module na ito ay ginawa at isinulat para sa inyong kapakinabangan. Ito ay upang matulungan kang unawain ang mga araling tinatalakay sa Araling Panlipunan, ikalawang baitang. Ang module na ito ay nahahati sa tatlong aralin. Unang leksyon, mga likas na yaman sa aking komunidad. Ikalawang leksyon, mga pakinabang na naibibigay ng komunidad. At ang ikatlong leksyon, mga kahalagahan ng pakinabang ng likas na yaman na naibibigay ng komunidad. Kapag natapos mo ang module na ito, ikaw ay inaasahan na natutukoy ang mga likas na yaman sa komunidad. Natatalakay ang mga pakinabang na naibibigay ng komunidad at napapahalagahan ang pakinabang ng mga likas na yaman na naibibigay ng komunidad. Bago tayo magsimula, ay subukin muna natin ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat sa inyong sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Bilang 1, ito ay isang halimbawa ng likas na yaman na natatagpuan sa mga ilog at lawa. Sa letrang A, abaka. Sa letrang B, isda. Sa letrang C, ginto. At sa letrang D, prutas. Ang tamang sagot ay B, isda. Magaling! Bilang 2, ano ang tawag sa hanap buhay sa komunidad na malapit sa dagat o lawa? Sa letrang A, pagkakarpintero. Sa letrang B, pangangaso. Sa letrang C, pangingisda. At letrang D, pagtuturo. Tamang sagot ay C, pangingisda. Bilang 3, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa likas na yaman ng komunidad? Sa letrang A, paggamit ng dinamita sa pangingisda sa dagat. Letrang B, pagputol ng mga punong kahoy. Letrang C, pagsunod sa kampanya laban sa pagkasira ng likas na yaman. At letrang D, pagtatapon ng basura sa mga ilog at sapa. Ang tamang sagot ay letrang C. Magaling! Bilang 4, bakit mahalaga ang bukirin sa komunidad? Letrang A, upang may mapaglaruan ng mga bata. Sa letrang B, upang may mapagtaniman ng palay. Sa letrang C, upang may mapagtayuan ng mga bahay. At letrang D, upang may paradahan ng mga sasakyan. Ang tamang sagot ay letrang B. Magaling! Bilang 5,
Ito ay isa sa mga pakinabang na naibibigay ng kapaligiran sa komunidad. Sa letrang A, basura. Sa letrang B, kalamidad. Sa letrang C, pagkain. Sa letrang D, sakit. Ang tamang sagot ay letrang C, pagkain. Magaling! Ngayon, balikan naman natin ang inyong mga natutunan sa nakaraang aralin. Hanapin sa Hanay B ang mga katangiang kultural ng mga komunidad na makikita sa Hanay A. Isulat ang tamang letra ng sagot sa sagutang papel. Bilang 1, tanyag na anyong lupa. Ang sagot ay letrang B, Chocolate Hills. Bilang 2, tanyag na anyong tubig. Ang sagot ay letrang A, Talon ng Maria Cristina. Bilang 3, tradisyonal na pagdiriwang. Ang tamang sagot ay letrang C, Halamanan Festival. Bilang 4, likas na yaman sa komunidad. Ang tamang sagot ay letrang D, iba't ibang uri ng halaman. Bilang 5, sikat na produkto sa bayan ng Giginto. Ang tamang sagot ay letrang E, tinapay na Pilipit. Magaling! Ngayon ay sisimulan na natin ang panibago nating aralin. Handa na ba kayong matuto? Kung opo, ay magsimula na tayo. Awitin at unawain ang nilalaman ng likas na yaman. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Likas na yaman, isinulat ni Binibining Marilu C. Verde sa saliw ng himig ng Paru-Parong Bukid. Ang likas na yaman ng aking komunidad, bundok, ilog, dagat ay matatagpuan, mga pakinabang sadyang di mabilang, maunlad na buhay ay laging pangarap. May isda sa dagat, uy, may ginto sa bundok, palayan sa bukid, talagang luntian, sariwang prutas sa gubat nang galing sa likas na yaman, biyaya ng Diyos sa atin. Ngayon ay ating sagutin ang mga katanungan batay sa ating inaw. Bilang 1, saan maaaring matagpuan ang mga likas na yaman? Ang sagot, maaaring matagpuan ang mga likas na yaman sa bundok, ilog at dagat. Ikalawang katanungan, ano-ano ang mga halimbawa ng likas na yaman ang binanggit sa awit?
sagot, ang mga halimbawa ng likas na yaman na binanggit sa awit ay isda, ginto, palay, at prutas. Ngayon ay ating susuriin ang mga sumusunod na talakayan. Yamang lupa at yamang tubig. Ang likas na yaman ay mga bagay na nagmumula sa kalikasan tulad ng lupa, kabundukan, kagubatan, karagatan, ilog, lawa, at deposito ng mineral. Dalawa sa ating likas na yaman ay makikita sa anyong lupa at anyong tubig. Ang mga bagay na nakukuha, makinabang sa mga anyong lupa ay tinatawag na yamang lupa. Ang mga pakinabang naman na nakukuha sa anyong tubig ay tinatawag na yamang tubig. Ang mga mamamayan sa ating komunidad ay nakakakuha ng maraming pakinabang sa ating likas na yaman. Mahalaga ang mga yamang lupa at yamang tubig bilang pagkukunan ng kabuhayan at pangunahing pangangailangan ng mga naninirahan sa komunidad. Sagutin mo ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Unang katanungan, ano ang likas na yaman? Ang sagot ay, ang likas na yaman ay mga bagay na nagmumula sa kalikasan tulad ng lupa, kabundukan, kagubatan, karagatan, mga ilog, at lawa, maging ang mga deposito ng mineral. Ang mga ito ay tinatawag na kayamanang mana ng bansa. Ano ang mga halimbawa ng likas na yaman? Ang sagot, ang mga ilang halimbawa ng likas na yaman ay isda, kabibe, metal, ginto, at halamang gamot. Bilang 3, saan maaaring matagpuan ang mga likas na yaman? Ang sagot, maaaring matagpuan ang mga likas na yaman sa lupa, kabundukan, kagubatan, karagatan, mga ilog, at lawa, maging ang mga deposito ng mineral. Bilang 4, may makukuha bang mga pakinabang ang komunidad sa mga likas na yaman? Ang sagot ay opo. Mayroon pong makukuhang pakinabang ang komunidad sa mga likas na yaman tulad ng mga isda sa dagat, ginto at marmol sa kabundukan, usa at halamang gamot mula naman sa kagubatan, at mga pananim mula sa kapatagan. Ngayon ay ating tatalakayin ang anyong lupa sa tulong ng ating kaibigang si Grok. Kabundukan. Ang kabundukan ay isang likas na yaman na nasa uring yamang lupa kung saan maraming pakinabang na naibibigay sa komunidad. Isang halimbawa ay ang kabundukan ng Baguio City. Malamig ang klima dito, maraming gulay, sariwang prutas at mga bulaklak ang nabubuhay dito. Ang mga pakinabang ay gaya na lamang ng mga mineral tulad ng ginto, mahalagang bato at mga marmol. Sa pamamagitan ng ginto at iba pang mga mineral, nagkakaroon ng mapagkakakitaan ang mga naninirahan sa komunidad sa pamamagitan ng pagmimina.
Ang mga ginto na nakukuha ay nagagamit na palamuti sa katawan at iba pa. Kapatagan. Ang kapatagan ay isang yamang lupa kung saan makikita ang karamihan na naninirahan ng mga mamamayan. Dito rin matatagpuan ang mga bukirin na siyang taniman ng pangunahing pagkain sa ating komunidad. Ang gitnang Luzon ay mayroong malawak na taniman ng mga palay at gulay. Ang mga pakinabang tulad ng palay, mais at iba pang mga gulay ay nagbibigay ng sapat na pagkain upang mabuhay ang mga taong naninirahan sa isang komunidad. Sa pamamagitan ng pagtatanim sa mayaman at matabang lupa ng isang kapatagan, ang mga tao sa komunidad ay nakikinabang ng pagkain sa araw-araw. Kagubatan. Ito ay isang masukol na uri ng yamang lupa kung saan matatagpuan ang mga iba't ibang uri ng dilaw na hayop. Tulad ng baboy ramo, uso, at mga ibon. Mayroon ding mga iba't ibang halaman na hindi matatagpuan sa ibang anyong lupa. Sa kagubatan, makakahuli ng mga hayop na maaaring kainin at mga halamang gamot na tunay na nakapagbibigay ng pakinabang sa komunidad. Isa na rito ang halimbawa ng kagubatan ng Sierra Madre. Ang mga bundok ng Sierra Madre ay nagsisilbi ring panangga sa malakas na bagyo. Ang malakas na hangin na dulot ng mapaminsalang bagyo ay nahaharang ng ito. Dahil sa pakinabang na ito, unti-unting humihina ang lakas ng hangin na nagliligtas sa maraming tao na nakatira sa kapatagan. Ang susunod naman nating tatalakayin ay ang anyong tubig. Sa tulong ng ating kaibigang si Kadito. Ilog. Ang ilog ay isang likas na yaman na mauuri bilang yamang tubig. Ang mga ilog ay karaniwang matatagpuan sa mga komunidad ay sagana sa pakinabang. Ang ilog ay isang malaking likas na daanan ng tubig. Ang mga isda ang pangunahing pakinabang na naibibigay sa komunidad. Ang tubig din sa ilog ay ginagawang patubig na siyang nagsusuplay ng mga tubig na ibinibilig sa mga palayan sa bukid. Ang tubig sa ilog Angat ay siya ring pangunahing pinagkukunan ng tubig ng karamihan sa mamamayan ng komunidad. Mahalaga na alagaan natin ang ating mga ilog bilang isa sa pinagkukunang pakinabang sa kalapit na komunidad. Dagat o karagatan. Dito matatagpuan ang mas marami at mas malalaking yamang dagat tulad ng isda at shellfish. Maraming pakinabang ang naibibigay ng karagatan sa komunidad. Dito makikita ang mas maraming uri ng naglalakihang mga iba't ibang uri ng isda na siyang pagkain ng mga tao. Bukod sa pinagkakakitaan pa ang mga ito. Maraming produktong bagoong at bangus sa lalawigan ng Pangasinan. Kilala ang dagat ng Pangasinan sa masaganang sariwang huli ng mga bangus at marami pang uri ng isda na siyang nagpapakilala sa lugar na ito. Baybayin o dalampasigan.
Isa sa pakinabang ng kapaligiran ay ang turismo. Isang halimbawa ay ang baybayin ng Boracay na matatagpuan sa Aklan. Dahil sa sagana sa yaman tubig ang ating bansa, sagana sa pakinabang ang naibibigay ng likas na yaman sa komunidad. Ang mga baybayin o dalampasigan ay sadyang nakahahalina sa mga turista. Sa taglay nitong likas na kalinisan at linaw ng mga katubigan, nagkaroon ito ng maraming pakinabang sa mga mamamayan na naninirahan sa komunidad. Ang puting buhangin, sariwang hangin, at malaparaisong lugar ang siyang binabalik-balikan ng maraming mga dayuhan at nagaganyak na bumisita sa ating mga baybayin sa komunidad. Dahil dito, nagkakaroon ng pinagkakakitaang kabuhayan ang mga mamamayan. Ngayon naman ay ating alamin ang kahalagahan ng mga likas na yaman. Nakapagbibigay ng pagkain, nakapagbibigay ng hanap buhay, nakapagbibigay ng kagalingan, nakapagbibigay ng kaayusan, nakapagbibigay ng mga kagamitan. Ang mga likas na yaman na ating tinatamasa ngayon ay galing sa Diyos. Dapat natin itong pakaingatan, pahalagahan, at pangalagaan. Hindi dapat abusuhin at pabayaan. Halina't pagyamanin ang iyong natutunan sa pagsagot sa mga sumusunod. Para sa gawain A, isulat sa patlang ang YL kung ang tinutukoy ay yamang lupa at YT kung yamang tubig. Bilang isa, gulay. Ang sagot ay YL, yamang lupa. Bilang dalawa, ginto. Ang sagot ay YL, yamang lupa. Bilang tatlo, perlas. Ang sagot ay YT, yamang tubig. Bilang apat, bulaklak. Ang sagot ay YL, yamang lupa. Bilang lima, isda. Ang sagot ay YT, yamang tubig. Para sa gawain pa, iguhit ang masayang muka sa sagutang papel kung tama ang pangangalaga sa likas na yaman ang isinasaad ng pangungusap at malungkot na muka kung hindi. Bilang isa, pagtatanim ng mga halaman sa mga bakanting lote. Ang sagot ay masayang muka. Bilang dalawa, pagtatapon ng basura sa ilog.
Ang sagot ay malungkot na muka. Bilang 3, pagsusunog ng mga plastic. Ang sagot ay malungkot na muka. Bilang 4, pag-alis ng mga basura sa mga kanal. Ang sagot ay masayang muka. Bilang 5, paggamit ng dinamita sa paghuli ng isda. Ang sagot ay malungkot na muka. Magaling! Ngayon ay ating isa-isip ang ating talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod. Kumpletuhin ang konsepto ng aralin sa pamamagitan ng pagpili ng angkop na salita sa loob ng kahon. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. May 2 uri ng likas na yaman, ang patlang at patlang. Ang mga sagot ay yamang lupa at yamang tubig. May 2 uri ng likas na yaman, ang yamang lupa at yamang tubig. Tayo ay may nakukuhang pakinabang dito tulad ng patlang, patlang, at patlang. Ang mga sagot ay isda, ginto, halamang gamot. Tayo ay may nakukuhang pakinabang dito tulad ng isda, ginto, at halamang gamot. Upang magpatuloy ang ating pakinabang mula rito, kailangan natin itong patlang at huwag patlang. Ang mga sagot ay ingatan, huwag kapusuin. Upang magpatuloy ang ating pakinabang mula rito, kailangan natin itong ingatan at huwag abusuin. Magaling! Ngayon ay ating isagawa ang mga natutunan at ibigay ang sagot sa mga sumusunod na tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Bilang 1. Nawala ng trabaho ang mga magulang mo dahil sa pandemic. May bakanting lupa sa inyong lugar. Ano ang maaaring gawin? Sa letrang A, maglaro. Letrang B, mag-ehersisyo. Letrang C, makipagkwentuhan. Letrang D, magtanim. Ang sagot ay letrang D, magtanim. Magaling! Bilang 2. May sakit ang nanay mo at gusto mo siyang sumaya. Ano ang pwede mong ibigay sa kanya na makuha sa likas na yaman sa iyong paligid?
Sa letrang A, bulaklak. Letrang B, cellphone. Letrang C, computer. Letrang D, radyo. Ang sagot ay letrang A, bulaklak. Magaling! Bilang 3. Laganap ang pagputol ng mga puno sa ating kagubatan. Ano ang maaaring mangyari kapag nagkaroon ng malakas na bagyo? Letrang A, baha. Letrang B, lindol. Letrang C, sunog. Letrang D, tsunami. Ang tamang sagot ay letrang A, baha. Magaling! Bilang 4. Nakita mo ang kalaro mo na sinisira ang mga halamang gamot sa kagubatan. Ano ang gagawin mo? Letrang A, di papansinin. Letrang B, gagayahin. Letrang C, sasawayin. Letrang D, pagtatawanan. Ang tamang sagot ay letrang C, sasawayin. Magaling! Bilang 5. Upang lubos na mapakinabangan ang likas na yamang tubig, ano ang dapat gawin? Letrang A, gumamit ng dinamita sa pangingisda. Letrang B, huwag pagyamanin ang lugar ng likas na yaman. Para sa letrang C, ingatan at pangalagaan. Letrang D, magtapon ng basura sa dagat. Ang tamang sagot ay letrang C, ingatan at pangalagaan. Ang galing! Ngayon naman, ating tayahin ang mga katanungan para ipaalam ang natutunan. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat sa iyong sagutang papel ang letra ng iyong sagot. Bilang 1. Ito ang isang lugar o kabundukan kung saan kilala ito sa pagiging malamig ang klima at maraming tanim na gulay at mga bulaklak. Para sa letrang A, Arayat. Letrang B, Baguio. Letrang C, Bataan. At letrang D, Quezon. Ang sagot ay letrang B, Baguio. Magaling! Bilang 2. Ito ay halimbawa ng pakinabang na makukuha sa kapatagan sa gitnang Luzon.
Letrang A, bawang. Letrang B, kamatis. Letrang C, palay. Letrang D, sibuyas. Ang tamang sagot ay C, palay. Magaling! Bilang 3, ang pagsangga ng kabundukan ng Sierra Madre sa isang malakas na hangin dulot ng malakas na bagyo ay nagdudulot ng patlang. Letrang A, epidemya. Letrang B, pakinabang. Letrang C, pinsala. Letrang D, problema. Ang tamang sagot ay pakinabang. Magaling! Bilang 4, paano nakakatulong ang karagatan o baybayin sa turismo na nagbibigay pakinabang sa komunidad? Sa letrang A, dahil sa malinis na tubig at sariwang hangin. Letrang B, dahil sa kasipagan ng mga tao. Letrang C, dahil sa kabaitan ng tao. At letrang D, dahil sa pagkakaisa sa komunidad. Ang tamang sagot ay letrang D, dahil sa pagkakaisa sa komunidad. Magaling! Bilang 5, alin sa mga sumusunod ang naibibigay na pakinabang ng kapaligiran sa komunidad? Letrang A, epidemya. Letrang B, hanap buhay. Letrang C, karamdaman. At letrang D, pinsala. Ang tamang sagot ay B, hanap buhay. Magaling! Ngayon naman, ito ang magiging asignatura sa araw na ito. Makinig ng mabuti. Iguhit mo sa loob ng kahon ang mga pakinabang na naibibigay ng likas na yaman sa komunidad. Hulayan mo ito. Sumulat ng isang maikling pangungusap tungkol sa iyong iginuhit. Gawin ito sa hiwalay na sagutang papel. Ito ang inyong magiging gabay sa paggawa ng inyong asignatura. Rubric sa pagguhit sa mga pakinabang na naibibigay ng likas na yaman sa komunidad. At dito nagtatapos ang ating aralin, mga bata. Nawa ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Hanggang sa muli, paalam!